Binigyan din po ng Justice Department na hindi po apektado ang investigasyon sa flood control scandal sa kabilahuyan ng pagkakabasura ng 3 tax cases ng mag-asawang Diskaya. May update dyan si Bombo Gran Hilario. Binigyan linaw ng Department of Justice na hindi maapektuhan ang investigasyon ukol sa flood control project sa anomaly matapos ibasura ng prosekusyon ang ilang tax cases laban kina Sara at Fairly Diskaya. Ayon mismo kay Justice spokesperson Attorney Paulo Martinez, ang isu sa kanilang pananagutan sa usaping buwis ay walang kinalaman sa nakabibimpang mga flood control cases na kinakarapa. So kaya pagtitiyak ng kaguran na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon, lalo sa manumalyang mga proyekto may kinalaman sa kontrobersyal na flood control. Kung maalala, ibinahagi kamakilan ng tagapagsalita na ibinasura ng prosekusyon ang 3 excise tax cases laban sa mga Diskaya. Kanyang sinabi na pagkakabasura ay bunsod ng matukoy ng prosekusyon na hindi naman importer ang naturang mag-asawa. Sa ilalim raw kasi ng batas, walang pananagutan mga ito sapagkat ang excise tax ay responsibilidad at bayarin ng importer. Kung kaya't lusot anya ang mga mag-asawa o ang mag-asawang Diskaya patungkol sa partikular na mga reklamo may kinalaman sa pagmamay-aring mga luxury cars. Narito ating pakinggan si Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. 5 because in 3 other cases, na-dismiss naman po yung kaso. What those 3 other cases refer to, ano naman po yan, ibang tax. Hindi siya income tax, it's excise tax. And alam po natin na excise tax is under the law, is payable by the importer. Nakita po ng panel na hindi importer sina Sara and Curly, so they were not liable for non-payment of excise tax. Ang may liability po magbayad ng excise tax would be yung nag-import talaga, kanino nila binili yung mga kotse. Kasi motor vehicles po yung subject ng mga kaso na to eh. So nakita nila na sina Diskayas were end consumers, not the importers. They cannot be liable for non-payment of excise tax sa 3 kaso po na yon. So again, it's 5-3 dismissed, 2 will proceed to court. Kaugnay nito, ibinahagi ng naturang tagapagsalita ang mga behikulong tinutukoy sa ibinasurang tax cases sinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mag-asawa. Muli, si Attorney Paulo Martinez ang tagapagsalita ng Kagura ng Katarungan. So sa isang kaso po na yon, it concerned, so let's start with Bureau of Internal Revenue versus Sara Diskaya. That case concerned 2 subject motor vehicles, 1 Land Rover/Range Rover Evo and 1 Cadillac Escalade. That was dismissed because they were not liable for excise tax, not being the importers. The second case of BAR versus St. George Construction, Pacifico Diskaya II and Cesar Diskaya, that was dismissed. That concerned 2 motor vehicles as well, a Land Rover Range Rover LWB and a Mercedes-Benz Sprinter 316 CD. And then the third case concerns 2 more motor vehicles, a Mercedes-Benz V2020 CDI Avant and 1 Dodge Ram Rebel. So yun po yung mga coaching concerning these. Sa kabila nito, nakatakdang ihain at sampa naman ng kaguran sa Court of Tax Appeals ang 3 tax case laban sa mag-asawang Diskaya. Batay sa naging resolusyon ng prosekusyon, nakitaan ng prima facie evidence with certainty of conviction ang aligasyon sa reklamong kinakarapa. Partikular na sasampan sila ng kasong paglabag sa Section 154 at 155 ng National Internal Revenue Code. Nag-uulat live para sa Bombo Network News mula dito sa Yes, Bombo Genesis. Although nung sabi ni Attorney Martinez kanina ay under ito sa Bureau of Internal Revenue, ano? Sila yung nagsampa ng tax case at dahil nga hindi importer itong mag-asawang Diskaya, nagbigay ba ang Department of Justice ng kanilang opinion kung mahina ba yung kasong isinampa ng BIR? Kasi surely nakita ito ng BIR before man sila nagsampa ng case, ano? Bombo Gran. Bobo Genesis, natanong yan kay Attorney Paulo Martinez at ang hiling niya na wag nang gumawa ng espekulasyon kung mahina nga ba yung naturang reklamo kung kaya't na ibinasura ang prosesyon. Tangi lamang niya binanggit na ang nakita o natukoy ng prosesyon ay yung pagiging hindi importer ng naturang mag-asawa kung kaya't hindi sila yung may pananagutan sa nirereklamo ng Bureau of Internal Revenue. Bobo Genesis. Kasi maalala ko nung nag-file ng case ang Bureau of Internal Revenue, natanong din sila
andyan din ang Bombo Radio Philippines Zone, natanong din sila kung mabigat ba yung kasong ihahain against sa mag-asawang Diskaya because of the tax evasion cases. Sabi nila mabigat, and yet here we are na lumalabas na dahil lamang doon sa hindi sila importer na basura yung 3 cases, ano? Bombo Gran. Yes, Bombo Genesis, dahil nga din sa panibagong panuntunan ng Department of Justice o ng prosecution, lalo na pagdating sa pagsasampa ng kaso sa korte, ay ang hinihingi dito o yung tinutukoy dapat ay yung reklamo ay may kalakip na ebidensya na tinatawag na prima facie evidence with certainty of conviction at hindi lamang probable cause para magtuloy o tumayo bilang kaso ang naturang reklamo laban sa mga respondent sa kaso. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo Gran. Nag-uulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Gran Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.